How I Met My Pakistani Husband, Part 3. Pero may nagtanong pala sa akin, dahil di ba naikwento ko na kaya ako nag-reply sa asawa ko dati, dahil nga hindi ako marunong mag-English. Ang bala ko lang talaga ay matutong mag-English sana. Paano daw kami nag-uusap kung hindi ako marunong mag-English? Ang ginawa ko pala dati, nag-install ako ng mga dictionary, yung Tagalog to English, English to Tagalog. Kaya ayun, pagka meron akong gustong sabihin, ay isinesearch ko lang kung ano ba yung English noon. O kaya pag meron siyang sinabi sa akin na hindi ko alam sa Tagalog, isinesearch ko rin doon. Yung asawa ko dati, kahit papano, marunong na siya mag-English, kahit na English Carabao, kasi nga matagal na siya sa Dubai. Ayan, ituloy na pala natin ikwento. Ayan nga, magjowa na kami. Tapos, plano namin, pumunta na ako ng Dubai. Nag-ayos na ako ng passport ko. Nag-resign na rin ako, umuwi na ako sa amin. Eto na, nang unang subo kong lumipad, ang ginawa namin kasi sabi nila ay mahigpit daw pagka from Pinas to Dubai agad. Kaya ang sabi sa amin ng travel agency na in-applyan niya ng visa ko pati ticket ay mag-cross country daw. Kaya ang ginawa namin ay Pinas to Singapore, Singapore to Dubai. Ayan, punta na ako ng airport. Sa Clark ako Pampanga. Ngayon, nang nasa harap na ako ng immigration officer, ay wala talaga kasi kung kaalam-alam dati. Ala akong ka-idea about sa immigration kasi hindi pa nang uso dati yung mga vlogger, yung mga napapanood about sa mga ganito. Buti nga ngayon marami nang nagbablog-vlog ng ganyan eh. Marami ka ng idea, marami ka nang pwedeng pagtanungan. Dati talaga nagse-search ako sa YouTube, yung may asawang Pakistani, ganyan, o paano pumunta sa Dubai, wala talaga akong makita. Ngayon, nung kaharap ko ng immigration officer, hinanapan ako ng invitation letter galing Singapore. Wala naman akong hawak. Hindi ko na maalam yung tungkol-tungkol sa invitation na yan, nung time na yun. Tapos, bigla ko naisip, nung time kasi na yan, yung pinsan ko may asawa ring foreigner, nakabakasyon sila sa Singapore, nakita ko sa FB. Kaya ang sinabi ko na lang sa immigration officer, na yung pinsan ko, nandun na sa Singapore, silang pamilya. Kumbaga, susunod na lang ako. Kaya wala ka ako kung invitation letter. Tapos, ayun nga, hinold na ako, dinala ako sa holding area. Tapos, nung kinakausap na ako na immigration officer doon sa holding area, tinanong niya sa akin kung kailan pumlight yung pinsan ko, kung ilan sila, kung ano pangalan. Sinabi ko nga, pero hindi makita yung time na nag-flight sila. Pero alam na alam ko kasi date nung kailan sila umalis. Kaya confident ako sa sinasabi ko na ganun date eh. Pero wala talaga makita. Ngayon, sabi sa akin ng immigration officer, sige, sabi niya, papayagan kitang makaalis. Pero, bigyan mo ako ng birth certificate niyong magpinsan. Nakatibayan na kayong dalawa ay magpinsan talaga. Ganon. Nung time na yun, sa nakukuha ng birth certificate namin dalawa. Sobrang lungkot ko talaga nung sinabi niya sa akin na wala, upload ka na. Naiyak talaga ako ng maliit, ano. Tapos sabi sa akin ng immigration officer, wag ka umiyak, Singapore lang yan, sabi niya sa akin. Alam niyo ba kung bakit ako naiyak? Sa gastos ng asawa ko. Saka nalungkot talaga ako. Nahihiya ako sa kanya kasi nga, inutang niya lang yung pera na pang ticket ko, pa Dubai, yung visa ko sa Dubai, yung ticket ko sa Singapore. Kaya sobrang nalungkot talaga ako. Mababaw ang luha ko. Masayahin ako, pero mababaw ang luha ko. Di ba pag mga tourist may binabayaran doon? Tapos pag ma-offload ka, ire-refund mo yun. Pati doon sa pagre-refundan, naluluha talaga ako. Pinipigilan ko talaga yung luha ko. Tumitinga-tingala ako. Hanggang pagsakay ko nga ng jeep, naiiyak-iyak talaga ako. Pinipigilan ko lang talaga yung sarili ko. Pero talagang tumutulong kusa yung luha ko kahit pinipigilan ko. Ayan nga, na-upload na ako ng minsan. Pumangalawa pa ako ha. Sinasabi ko na kasi sa asawa ko, na jowa ko dati, na wag na akong pumunta ulit. Kasi nga, mau-offload na naman ako. Kasi meron sa akin binigyan ng mga listahan yung immigration dapat yun ang sundin ko para makaalis ako. Pero mapilit na naman siya. Subukan daw ulit namin. Total siya naman ang nababaon sa utang. Bahala siya kasi gusto niya. Sige, sabi ko, ikaw bahala. Subukan ulit natin. Ngayon, tamang-tama, yung kaibigan naman ng tatay ko, pupunta ng Singapore. Dadalawin anak doon. Senior na sila Ngayon, ang plano, kumbaga, parang ako ang kasamahan nila. Kasi nga, mga senior na. Ayan, punta na naman ng airport. Clark na naman ito, Pampanga. Nung ando na ako, kasi automatic, pag ma-offload ka, may record ka na. Hindi ka na i-interviewin doon sa mga nakalinya. I-hold ka na. Dadaling ka na agad doon sa holding area. Yung immigration na medyo masungit na nag-interview sa akin nung una, ay siya uli. Siya na naman. Ang sabi niya nga sa akin, ano gagawin ko daw sa Singapore?
Ade ayun nga, sabi ko nga ay kasamahan ko, 2 senior, ganyan. Kumbaga ako kasamahan. Tapos parang ang sabi niya sa akin ay mukhang malalakas pa naman sila. Mukhang di ka naman nila kailangan. Ganun. Ayun, upload na naman ako. Pero nung time na to, hindi na ako nalungkot. Hindi na ako umiyak. Kumbaga, sanay na. Kadali kong masanay. Ano? Binigyan niya na naman ako ng papel. Sabi niya, ito ang sundin mo. Sabi niya, kung gusto mong makaalis, ito dapat. Kung magtatrabaho ba, yung mga kailangan, ganun. Tapos, pwede ka makaalis kung pupuntahan mo, pinsan mo, first cousin, ganun, tita, kapatid, ganyan. Ade, ayun, sinabi ko sa asawa ko na upload na naman, ay sayang na naman yung pera ba, yung ticket pa Singapore, visa sa Dubai, sayang na naman. Baon na naman na baon sa utang yung asawa ko, ano? Pero alam nyo, may pinsan naman ako sa Dubai, may first cousin ako doon. Ayoko kasi talagang humingi sana ng tulong kasi nga nahihiya ako. At saka natatakot din ako na baka tanggihan kasi hindi ko rin naman siya masisi kung tatanggihan niya ako. Kasi nga baka mapahamak ako doon, di ba? Lalo na lalaki ang pupuntahan ko. Kaya kung tumanggi man siya ay hindi ko siya masisisi. Pero nung kinonta ko naman yung pinsan ko at sinabi ko nga na ganito, gusto ko pumunta ng Dubai, may boyfriend ako dyan, maghahanap ako ng trabaho, ganun, ay alhamdulillah naman, pumayag siya. Basta pinapayuhan niya lang ako na mag-ingat ka, ganito, ganyan. Ay buti na lang talaga, pumayag. Inayos niya lahat ng requirements. Tapos, kunwari, meron siyang kailangan na pirmahan, ganyan, pilapan. Pumupunta dun yung asawa ko. Tapos, ayun, pinipirmahan niya, pinipilapan niya. Hanggang sa magkabisa na ako, makumpleto na lahat ng kailangan ko. Ate, ayan nga, pangatlo na tong subok. Ngayon, sa isip-isip ko, ay malas ako sa Clark, Pampanga, sabi ko. Malas doon, 2 beses ako na-upload mag-Manila ako. Kasi sabi din nila, mas maganda daw sa Manila. Mas maluwag kaysa sa Clark, mas mahigpit, sabi. Ade sige, mag-Manila tayo. Ngayon, nung nasa immigration officer na naman ako, in-interview ako, lalaki yung immigration officer ano. Ade, kompleto na may papel ko, tinanong niya ako, ano birthday ng pinsan mo? Ade ako naman, sabi ko, December 31 po. Sabi niya talaga, nagulat siya. Ha? Sabi niya, hindi. Sabi niya sa akin. Sabi ko, December 31 po. Sabi ko, talaga ako naman, confident ako na sabihin na December 31. Kasi, yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko alam kung saan ko nakita. Parang sa FB ko nakita pero hindi pala birthday niya yun. Tapos sabi sa akin ng immigration officer, last chance, sabi niya, ano birthday niya? Sabi ko naman, December 30? Sabi ng immigration officer, hindi. Sabi niya sa akin, halaka. Sabi niya sa akin, offload ka na. Pero sabi niya rin sa akin, halika, dadaling kita sa holding area. Pero wag ka mag-alala, sabi niya sa akin, kumpleto na may documents mo. Alam niyo, may hawak ako na birth certificate Birth certificate ng pinsan ko, saka ako. Sa pagkakaalam ko talaga, tiningnan ko na yun ang birthday niya, pero ba't iba? Iba pala. Kaya nung ibinalik sa akin ng immigration officer, yung mga hawak ko na papel, tinignan ko yung birthday niya, ay iba nga. Ay mali pala talaga sinasabi kong birthday. Ngayon, eto na. Nung nasa holding area na ako, i-interviewin na naman ako ng immigration officer doon Alam nyo ba, pagkakita-kita ko, hulaan nyo. Yung babaeng immigration officer sa Clark, siya na naman yung andon. Nako, sabi ko, yari na naman ako neto. Mukhang uuwi na naman akong luhaan nito. Ngayon, nung ako na ang i-interviewin niya, tiningnan niya ako. Sabi niya sa akin, parang namumukhaan kita. Sabi ko, sa Clark po. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko na nga ba hindi talaga sa Singapore ang punta mo. Tapos ngumiti lang ako. Tapos tiningnan niya yung mga dala kong papel, ay tinanong niya, ilan yung magkakapatid, yung tatay ko, ganun, kung pang ilan yung nanay nung pinsan ko, ganun mga interview. Tapos sinasagot ko naman, tapos sabi niya sa akin, o sige, papayagan kitang umalis, sabi niya. Pero sabi niya, pag hindi ka makahanap ng trabaho sabi niya, umuwi ka, sabi niya, wag kang mag-overstay doon. Hindi naman ako sumasagot pagka ganun mga sinasabi niya. Tapos sabi niya pa sa akin, iwan mo sa akin itong mga papeles mo papayagan kita, pero iwan mo to, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, sige po, sa kagustuhan ko talagang makaalis na ba? Sige, iwan ko na sa iyo yung mga yan. Pero ang sabi nga sa akin ng asawa ko, pati ng pinsan ko, bakit mo iniwan? Sabi niya sa akin, dapat hindi mo iniwan yun kasi mga papeles mo yun, important documents mo yun, sabi niya sa akin. Kasi naman, ilang beses na ako na-offload Sa kagustuhan ko na lang talagang makaalis ba?
Sige, iwan ko na. At baka pala may magsabi rin sa inyo, bakit kasi ikaw ang punta na punta? Dapat yung boyfriend mo papuntahin mo sa Pinas. Dapat hindi ikaw. Nung mga time kasi na ito na nagkakilala kami ng asawa ko, sa totoo lang, ay hindi maganda ang katayuan niya sa Dubai. Naloko kasi siya ng Chinese. Meron siya trabaho dati. Kaya nga lang 3,500 lang yata yung sahod niya. Ngayon yung Chinese, inuperan siya ng mas mataas. 6,000. Ade, kabilis niyang lumipat. Ano kasi, 6,000 eh. Ngayon, nung ando na siya sa Chinese, pinasahod naman siyang isang beses 6,000. Nung mga sumunod-sumunod na buwan, ay wala na. Hindi na siya pinapasahod ng tama. Binibigyan na lang siya ng pangkain, ganun. Tapos yung tirahan niya, libre. Tapos naghihintay siya ng visa, hindi siya mabisa-bisaan. Hanggang sa makauwi pa siya ng Pakistan noon. Kasi nga, wala siyang visa, wala na siyang pera, ganun. Umuwi na lang siya sa Pakistan. Tapos, nung bumalik naman siya, ayun, naghanap ulit siya ng trabaho. Eh, syempre, pag bago-bago ka sa trabaho, hindi ka naman pwede magpaalam na magbakasyon ka, ganun. Kaya hindi siya makauwi sa Pinas. Nakalimutan ko rin pala ikwento sa inyo, ano, diba? Lagi nga ako na-upload pala noon. Nung pangatlong try ko na aalis na naman, pa-flight, alam niyo pa, madaling araw na lang ako umaalis sa bahay noon kasi nahihiya na ako sa mga kapitbahay ko eh. Pero alam nyo, in fairness din sa mga kapitbahay namin ha, pagka ako na-reply ko, pag kinabukasan nakita ulit nila ako, parang normal na lang din sa kanila. Parang sanay na rin sila na gano'n na nangyayari sa akin. O paano? Adi ang pagkikita sa part 4 na lang.